Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Narinig ng isang teacher ng law ang pagkatalo at ng mga Sadducees. Napansin niya na ang galing ng sagot ni Jesus sa mga tanong sa kanya. Kaya nagtanong din siya, alin sa mga utos ang pinakamahalaga? Sagot ni Jesus, itong pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon Diyos natin, ang siya nag-iisang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong isip mo, at buong lakas mo. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Wala na mas hihigit pa sa mga utos na ito. Sabi ng teacher ng law, teacher, tama ka. Tama sinabi mo na ang Panginoon lang ang Diyos at wala nang iba pa. Dapat mahalin siya ng buong puso, buong isip at buong lakas, at dapat din mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Mas importanteng sundin ang mga utos na ito kaysa sa lahat ng ritual na pwede gawin ng gaya ng pag-offer ng mga hayop at sinusunod at mga sacrifices. Nakita ni Jesus na magaling ang sagot ng teacher ng law. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, malapit ka na sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos ko, wala na nagtangkang magtanong kay Jesus ng kahit ano. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Let's not pray the unfailing prayer to St. Anne's miraculous powers. Miracles written on the word, which were ever to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, give Lord you to obtain for us our requests. Together, the answer to our prayers may require miracles. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart is ever full of humanity. Whisper petitions to the ears of sweet infant Jesus, who love to be enfolded in your arms. And the gratia of our hearts may be ever yours. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening po! Good evening po. Please be seated po. 4 of 6 Tuesdays. Formation natin bilang missionary devotees of St. Anthony of Padua. Naintindihan ko may mga parating pa po, kaya mamaya po makaparolo ko. Magsuot po tayo ng brown at hihingan po ninyo sa bread offering and distribution. Okay? Para po ang gulo mamaya before the end of the session, ay mag-show of hands po tayo at pinili Tita Baby, Clergical Ministry, or one of our organizations. Kung di pa po kayo member, feel free to take pictures, pwede yung video ng ating po presentation. Welcome po. Also, ilan? Tatlo nga ba? Dalawa lang! Dalawa lang ang pillars! Dalawa lang! And number 2 is the mission to the poor! Yung pangatlo, yung reveal ko para sa inyo. Ang pillars of the life of San Antonio de Padua. Number 1 is the Word of God. Kung saan nakita natin, yung kanina sa good speech, most of the wonders that St. Anthony of Padua did are there. Kailangan ng gawa. Kailangan ng actions. Kailangan ng words. Ngayon po, for our discussion today, ay ito ulit tanong po, last time, what are we doing for the poor? Yung ulit tanong is mostly in prayer. Ngayon pa lang naman tayo nagigising sa call and challenge na dapat ay ang debosyon ay nasa social action din. Pero pag-usapan natin devotion to St. Anthony of Padua. Several parts po para mag-guide po tayo sa ating topic today. First, let's talk about the theology of religion. Sinasamba, pero humihingi tayo ng tulong at gabay sa Kanya. And
different devotions to our patron. Some of them were to bring the Padua. Madalas narinig natin ito, tanong na ito, sa mga Bible data. Religion. Ano pong sinusulat ninyo sa mga priority commissions? Kaya may head organization? Because there is organization in every religion, whether we like it or not. Heads who are official, popular. Ano po ang pagkakaiba nito? Dalawa yan. Official religiosity at popular religiosity. When we talk of official religiosity, we talk about the mystery of our faith, the sacred mysteries, and we talk about the sacraments. Sineselebrate natin. Sa mystical reality is ginagamit ng panalangin para maging valid at dapat ordained yung minister. Though alam naman natin, any baptized person can become a minister of the sacrament of baptism in periculo mortis. Ano yung periculo mortis? In the danger of death. Halimbawa, I just need water and the formula. Diba dito Susan, the formula. Kung wari yung baby ay lalaki, Procopio, I baptize you in the name of the Father of Ghost, and of the Son of Ghost, and of the Holy Spirit. Amen. Nabinyagan na po yung bata. If the baby will not survive, at least the baby was baptized. But if the baby survives, kailangan siyang dalhin sa church to complete the rites. Kasi bigyan na yung binuhos, di ba? Wala pa yung oil, yung pagsusot ng puting damit, etc. etc. That is the mystery of faith. At the mystery of faith, we need to preserve and protect. Hindi mo pwedeng paglaruan ang mga sacraments. The transmission of the sacraments is through formal instruction. Tinuturo, whether sa school, whether sa magulang, whether sa katekista, whether sa pare. Now, official religiosity includes beliefs, rites, forms of organization, ethical norms, feelings about the divine. Pero may isang side, yung tinatawag natin popular religiosity. Kaya nga, ang CNPR, kaya ang pangalan, Commission on Liturgy and Popular Religiosity. Bakit? Kasi ang CNPR, hindi na naman niya hawak yung liturgical celebrations. How do we know popular religiosity? Kung sa official religiosity is through formal instruction, sa popular religiosity, it is through socialization. Halimbawa, paano tayo naging devoto ni San Antonio de Padua? Where did you learn the devotion? By being a parishioner. Karamihan, dahil parishioner ako ni San Antonio. Karamihan paano naging devotion devoto ni San Antonio? Kasi narinig ko, kapag nawawala ang susi, humingi ka ng ulo. Socialization. Narinig mo sa kapwa mo, pag may nawawala, humingi ka ng tulong sa kanya. So, ibig sabihin, hindi po ito formal instruction, but through socialization. Pinapasa sa kwentuhan. Here we see popular religiosity reinterpret certain elements, modify their meaning. Tulad na posisyon, pilgrimage, rosario, novena, holy medals, scapulars. Ito, sunod na po yung scapulars sa Antonio. Special local customs and rites incorporated in the official liturgical celebration. Ibig sabihin, ito po yung mga gawain na nakasama sa ating pagsamba sa Diyos. At ito po mga kapatid ay kung paano natin sinasabuhay ang ating religion. This is the common way by which people live their religion. Posisyon. For sure, sa mga nagsisimula pagsimula kay Father Aldrin, is in liturgical celebrations. Tuwing Pasko, anong ginagawa natin? May posisyon, di ba?
nagpo-procession si Baby Jesus. Ano pa? Pati yung libro. Pati yung mga bulaklak. Ginagawa ba yun sa lahat ng simbahan? Yes or no? No. 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 That's not done. Now, there are three kinds of popular religiosity. Pious exercises, devotions, and popular piety. What are pious exercises? Public or private expressions of Christian piety derived from or in harmony with the official liturgy of the church. Again, like what we do during Christmas. The Blessed Mother, kung devoto ka ng mahal na ina, pupunta ka ng Wednesday. Devoto ka ng Sareno, pupunta ka na Friday. Devoto ka ng Sacred Heart, Friday. At bakit ka pupunta? Kasi may relasyon ka. At anong feeling natin pag hindi natin ang kumpleto, pag may kulang? Di ba parang we feel emptiness? Because there's a relationship involved. Finally, popular piety. Private or communitarian cult expressions inspired predominantly by the people and their particular culture. The Latin word devoveo, which means vow or promise. Kaya kapag devoted ka, may pangako ka. Pag sabi, hopeless and devoted to you, may pangako ka na pinangahawakan. And promise to God. But we are able to connect and relate with people because of their virtues. Dahil sa kagandahan at kabutihang loob. Kaya mayroong devotion sa mga santo. What are the purposes of devotions? 3. Number 1, devotions bring us closer to Christ. Napapalapit tayo dapat kay Lord. Hindi lang doon sa santo. Napapalapit ka higit sa lahat sa Diyos. Yung santo ay daluyan daanan lamang, larawang paalala lang. Second, devotions help us recognize specific causes, professions, or needs that we have as human persons. May mga pangailangan tayo. Kaya meron tayong mga santo na sumasagot, tumutugon sa partikular na pangailangan. Tayo ito may mga hanap buhay at gawain. At may mga santo na may ganun din hanap buhay at gawain. May mga pangailangan din tayo. At meron din mga santo na may ganun din pangailangan. We are able to relate with saints because of causes, professions, or needs that we share with one another. Moreover, devotions serve as source of support and encouragement as grace-filled tour guides in our earthly journey. Sa mga tuwing, sa buhay ng tao, kailangan natin ang devotion sa mga santo sapagkat yung mga santo ang gagabay sa atin sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Sila yung examples natin. Again, we don't worship saints. We ask for their intercession. Humihingi tayo ng gabay, panalangin, upang tayo ay makalakbay sa buhay. Sa Pilipino context po ng mga devotion, there are certain characteristics. Number 1, devotions are festive and dramatic. Talagang nakakaantig ng puso ang mga debosyon. Nalalakay po ng beses sa nila po dito yung Nazareno. Ang daming tao nag-iiyakan pa nga makalapit sa Nazareno. At tuwa-tuwa tayo. Talagang lahat alive. Lahat kumakanta. Very festive. Kahit yung Santo Niño sa Cebu. Yung iba mga debosyon natin, mga Marian celebrations natin. Marian meaning, oo, may devotion ako pero hindi ako naging
what we're doing. Doon dati po, mag-isa lang kayo devoto. Pero ngayon, magkakakilala na kayo, hopefully. Kilala nila isa't isa. Alam nila kung sino yung absent. Di ba? Hindi tabi absent. De Padua. We need now to understand the devotion to St. Anthony of Padua. We have many examples of devotions, of religious piety, of popular religiosity. But let us now focus on our patron saint. Before that, Catholic Christian theology teaches different levels of what we call reverence. Pagpapahalaga. There are 3 levels of Catholic reverence. The highest is what we call the Latria, the worship of the Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Yun ang pinakamataas na uri ng reverence. There's a second level, hyperdulia. In particular, reverence to the Blessed Mother. There's a third level of Catholic reverence. We call this the dulia, or the veneration of saints. Because recognized in the church for their virtuous lives, seeking their intercession to God, rather than worshiping them. Muli, mga banal na mga tao din sila, katulad ko, lahat sila tao, may kahinaan, may magugulang, pero meron sila sa buhay na kabutihang asal. They're living out a particular virtue. And we ask for their intercession, we ask for their prayers, we ask for their help. Saints are role models that offer inspiration, spiritual guidance, and connection to the household of God. At yan po ang pagkilala natin sa mga santo. Sila ay kinds of relics. We have the first class, the second class, and the third class. First class relics are coming from the very body itself. Second class are things, gamit, noong mismo saint. Third class relic, the most common of all, yung mga dinikit mo. Dinikit mo, kaya po, hindi tayo sure. Kaya po, you request a relic from the recognized place. Kaya po yung sa nito aming relic ni San Antonio, na request ng panahon ni Father Aga, galing yan mismo sa Padua. Next, we have novenas and prayers, dedicated prayers, spanning 9 days, asking for a saint's intercession. Novena, to our Mother Perpetual Help, 9 days yan. Prayers, 9 days yan, etc. What else? Feast days. Feast days are ways of devotion. Pag pinag-celebrate natin ang pista ng Santo. Kaya nga sa June 13 ay piyesta ni San Antonio de Padua. Now, if we look into the calendar, at isa sa Archdiocese of Nueva Cáceres, Naga, Camarines Sur. Nasa listahan pa namin kami nagsasabi tungkol sa ating debosyon sa mga santo na nakaimahe. Konektado na to doon sa mga alito noong unang panahon. Paper ko ito sa theology kaya alam mo doon. Alito noong unang panahon, yung mga anito nila, paniniwala na may kapangyarihan yun, that is animism. But what happened here, my dear friends? For us to understand better Christ, theology, incarnation, and the presence of God, anong danger dito? You worship the statue, you worship the image, but not what the image points at. Kaya kung muli paalala, ang imahe ay paalala, larawan, hindi yan sinasamba. Pag lumalapit sa Nazareno, lumalapit sa icon of our Mother Perpetual Help, we don't worship the very image, but we remember, we point out the reality that it is all about. Forward. Means
minsan po, real talk lang, minsan na-encounter natin na sa mga nabasa sa internet. Pangailangan natin. Yes, maybe this might be a very valid critique. But, here's what I believe. The faith keeps us going. The devotion keeps us going. Mahirap ang buhay, pero bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagdedebosyon? Kasi sa kabila ng hirap ng buhay, meron pa rin halaga ang lahat. Kung walang halaga ang lahat, sumuko na tayo. We could have easily given up. But because religion gives purpose, directs us to something greater than ourselves. Yes, we might be poor, but we know that poverty, our experience of poverty, is not the end of everything. We believe there are greater things that we need to pursue. Short-shaving. Linago, tapos, devotion sa Antonio de Padua. Bakit nga ba tayo may devotion kay San Antonio? Here's a personal reflection. I could give 3 reasons why. Bakit nga ba namin devotion kay San Antonio? Number 1, dahil meron siyang reputation as wonder worker. Dinadasan natin ito sa Philippines na limutan ko na, balikan natin dito. Ayun. Hinintay na mahimala ang iyong salita. Tama, di ba? Ano sa English? Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Bakit tayo malapit kay San Antonio? Kasi alam natin, sa buhay natin kailangan ng himala. At si San Antonio, ilalapit yung panalangin natin sa Diyos. Second reason, he is the patron of the lost. Not just of lost things, not just of lost car keys and Christian and devotion. Nasasabi ko, alam mo St. Antonio ng Padua, kapag nawawala ka, humingi ka ng direksyon sa kanya. So hindi na nawawalang gamit, kundi nawawalang sarili. Third, his friendship with the poor and the oppressed. Si San Antonio, sabi ko kay inatay kaibigan, tinutulungan niya ang mga nangangailangan at kahirap. Finally, San Antonio de Padua, bakit na may devotion sa kanya? Because he is a compassionate companion. Ang tawag natin sa kanya, Tata Tony. Sa lumang Pilipino, ano mo ba yung sabihin ng tata? Sabi niya sa akin, Pader, kahit sa province, o kahit sa tao na pumunta, o kahit country, the first thing that I ask for is there a church? Itong mga ito has their origin in Padua, Italy. Number 1, ang common devotion practice na to is putting your hand on sa kanyang canonization. Nung siya'y kinanay sa nangyari, sa doon mismo maraming himala na naganap. That's why people believe going to Padua itself, there are miracles to expect and happen. And so much sharing. Ano ang kwentong San Antonio? Ay di kasi minuwi na pala tayo ng 4 to 13. O dagdagan na natin ng 1 to 3. 4 to 3? Tama, dagdagan ng 1 to 3. Tradisina, 13-day devotion, either consecutive days or 13 Tuesdays. Tuesdays na day devotion, ako rin mo na. Bakit Tuesday na day devotion? Kasi ano meron sa Tuesday? Tuesday libing ni San Antonio. Actually, meron pang isa. Yung Transitus ni Constantino. Biyernes, namatay si San Antonio. Tuesday siya nilibing. So, meron silang prayer from Friday to Tuesday, leading to the feast day. Pero, okay na yun. May marami na ginagawa. Of course, the unfailing prayer sa San Antonio. Ako po, ito po,
Bilangin yung ilan? 13. There are 13 invocations of directed towards our patron saint. Alam niyo po, maganda dito, itong mga images na ito eventually sa fiesta, salamat kay Tito Rodney, magkakaroon tayo ng ating banners, di ba? Mas makikita po ninyo yung mga banners na ito sa ating parating na parish fiesta. Para makita din po yung invocations dito sa chaplet of St. Anthony. Makita nyo again the virtues and the titles. After that, we have the responsory of St. Anthony, the Gospel Canticle. Take note po, pag umaga, ay pray ninyo, etong blessed be the Lord, the God of Israel, for He has come to His people and set them free. This is the Canticle of Zechariah. Pero pag gabi po, nakasunod din sa kapila, nasa page 33, ay pray ninyo ay ang Canticle of Mary. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. After that is the unveiling prayer and the conclusion. Oh, closing hymn. Alam niyo yung closing hymn? Hindi niyo alam? O Santo Niño, ibig ang Santo Niño, ako'y nasa harapan mo dahil sa devotion sa'yo. Okay, namin na yan ha? O di nyo alam? Ang kanta? Magsimpak ng Diyos ko. Okay, sige. Now, ang assignment ko po is this weekend, can you lead your family? Hanapan niyo muna panahon na kompleto man po kayo and pray this together. Bakit? Maganda po na bilang devoto ni San Antonio whether we go to church or not. And more importantly, at the seatbelt of the vocation, we do the prayer. You can do it in Tagalog, you can do it in English. Encourage po natin yung ating family members to pray the novena to St. Anthony of Padua. So, ito pa. There are also other prayers to San Antonio de Padua and I invite you, i-google po ninyo. I saw a student's prayer to San Antonio de Padua. Meron palang official na prayer kapag may nawawala. Yes, you could google it po. Meron din prayer kapag nadala ko sa simbahan dedicated to St. Antonio de Padua. I found this page, I just forgot to put the title on the presentation. There are various prayers to San Antonio, more than the unveiling prayer. And finally, isa pa sa mga common devotional practices is procession during important days. Sige nga, tignan natin. Ano yung mga important days? Natin 16. January 16, the proclamation of St. Anthony of Padua as doctor of the Church. May 30 or 31, the canonization. June 30, the feast. And August 15, birthday. Kaya, eventually, pag-uusapan natin ito bilang missionary devotees. Alam naman, 4 times in a year, baka pwede natin ilabas si San Antonio. Ilabas ng January, ilabas ng May, regular na June 12 natin pati August 15. Pag-usapan natin. Antonino, maganda no? 4 times in a year, ilabas natin. Ang Nazareno nga, hindi na lumalabas tuwing January 9. Alam niyo ba, Nazareno lumalabas yung Good Friday. I forgot, there are other dates na nilalabas na sa inyo. Kaya magandang ilabasin natin si San Antonio. To conclude, yan na, tatapos sa Padre Kevin. Loves. The essence of devotion is love. At ito po yung magandang pagwawakas, pagmamahal. Sana po, ang ating ginagawang debosyon na hindi lang require tayo o gusto natin magkaroon ng
i-cultivate natin yung simple faith. Nourish devotion to the sacraments. We cannot separate devotion and sacraments. Bring your action to devotion, allow natin ito as kitchen, and finally share your story. Ikwento natin ang ating kwento devotion. And with that, we see each other on May 19, 7:30 p.m. promoting the devotion sa Antonio. Dahil next week po, pag-uusapan natin yung mga practical ways of promoting the devotion. Amen! Before we go, announcement mula sa ating congratulations and thank you and welcome natin ang mga youth natin. Please all stand mga young people, first timers. Welcome natin ang young people! Of the month po nating devotion po, may dalawa po tayo misa, 6 a.m. and 6 p.m. Father, may polling question po. Bukas po ay Miyerkules. Ano po ang ating dadasalin ko na Mother Perpetual Help o San Antonio po? Okay kasi magsasabay. Unahin na muna yung perpetual help kahit yung 5:15 o kung tapusin nyo ng buo. Unahin nila kayo nasalin ng 5:15 sa 5:15 na or 5 o'clock. Hiwalay natin. Today na sorry siya. Perpetual. Ha? 5:30. Sa umaga, ihiwalay nila yung perpetual help. The Lord be with you. With your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, picture na tayo.